Amen. Sige po, malakas na magpuli para sa ating Panginoon siya. Puli ko na natin Panginoon. Ang pong pinakamahilang pagkakapa sa ating Panginoon siya. The Lord is risen. Amen. Amen. Kaya naman, salamat po Diyos sa biyaya ng buhay na patuloy niyong pinagkaloob sa amin kahit kami naririto sa iyong harapan sa oras na ito. Tayo po'y tuloy-tuloy na sasapmala ng bahan sa ating Panginoon. Sabi po sa kanyang mga salita sa Psalm 27:27, iwasan ang masama at gawin ang mabuti, nang sa gayon ay manahan ka sa lupay magpakailanman. Amen? O Diyos, patuloy kang manahan sa aming buhay. Kami tumutulog sa oras nito sa iyong trono, Panginoon. Patuloy na hihingin namin ni Diyos ang iyong paggabay. Bigyan kami, Panginoon, ang pusong mapagpakumbaba, pusong marunong sumunod, pusong marunong umunawa, at higit sa lahat, pusong marunong magmahal, katulad mo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sige mo, taas sa natin mga kapatid. Ganda na ating magpapakumbaba sa ating Isip mo ang puso
180. Verse 24. This is the day that the Lord has made. Amen? Let us rejoice and be glad in it. Amen? Bigay mo natin ang lahat, ang the best para sa ating Panginoon. Hallelujah! The Lord is risen! Let's celebrate! Amen? Woo! Celebrate Jesus! Celebrate! Celebrate Jesus! Celebrate! Amen? Celebrate Jesus! Celebrate! Celebrate Jesus! Celebrate! Celebrate Jesus! Celebrate! He's risen! He's risen! He's risen! And He lives forevermore! He's risen! He's risen! Come and celebrate the resurrection! The resurrection of our Lord! He said, celebrate Jesus! Celebrate! Celebrate Jesus! Celebrate! Woo! Celebrate Jesus! Celebrate! Celebrate Jesus! Celebrate! Celebrate Jesus! Celebrate! He is risen! He is risen! He is risen! And He lives forevermore! He is risen! He is risen! Come and celebrate the resurrection of our Lord. He is risen! He is risen! He is risen! And He lives forevermore. He is risen! He is risen! Come and celebrate! Come and celebrate! Come on 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 and celebrate! The resurrection of our Praise God. Ayan, napakasaya po, no? Napagod po ba? Hindi. Gusto pa po ba ninyo? Ayaw ng sumagot. Amen, no? Sa susunod na Miyerkules tuloy tayo. Amen? Ayan. At tuloy-tuloy po tayo sasamba sa ating Panginoon. Ang Diyos ng ating buhay. Ang tanging yaman ng ating buhay. Amen? Sabi po sa aking mga salita sa 16. Awit 16, verse 5. Ikaw lamang, O Yahweh, ang lahat sa akin, ang nagbibigay ng aking kailangan, na sa iyong mga kamay ang aking kinabukasan. Amen. Naniniwala mo ba tayo na hawak ng Diyos ang ating mga buhay? Ang ating mga kinabukasan? Amen. Kaya ipagtiwala natin sa ating Panginoon ang lahat na. Tuloy tayo sa ating Panginoon. Sabagat ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman ay hindi magbabago. Amen. Lord, salamat.
Ikaw, Diyos, magpakailanman. Ikaw ang Diyos na Baba, noon at ngayon. Hallelujah, hallelujah. Dakilang El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan po, Ama, ng bugto mong anak na si Yesu Cristo, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Muli, Ama, sa araw na ito, pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay na kaloob po sa amin. Panibagong kalakasan na bigay mo po sa amin, O Diyos. Araw na kung saan, Ama, patuloy kami makapagbigay ng mga paguling pananambahan sa iyong banal at dakilang pangalan. Salamat, dakilang Diyos, at dalangin po namin, Panginoong Jesucristo, kung paano mo sinamahan sa paglalakbay ang dalawa mong alagad patungong Imaos. Dalangin namin, Panginoong Jesus, samahan mo rin kami ngayon sa aming pagtitipon sa iyong pangalan. Dalangin namin kung paano mo sila kinausap, O Diyos, ipinaliwanag sa kanila ang iyong mga salita, ang banal na kautusan. Dalangin namin at mga Ama, mag-usap po sa amin at bigyan kami ng pangunawa sa mga salita mong aming pakikinggan. Patuloy dakilang Ama, kumakato kami sa pintuan ng puso mo. At sa ngalan ng bugto mong anak na si Yesu Cristo, inihiling po namin, ipagkalumunawa ang aming mga kahilingan sa dako po ito. Ikaw lamang ang Diyos na aming inaasahan, pinagkakatiwalaan na hindi magagawa ng tao ay magagawa mo sa buhay po namin. Ang tulong mo, Diyos, ang higit namin kailangan araw-araw. At sa araw na ito, Ama, sa aming muling paglapit sa tuloy ng iyong biyaya at habag, buong puso kami nananalig, diringin mo at ipagkakaloob sa amin ang aming mga kahilingan. Lukuban mo kami sa dako nito na iyong kapangyarihan at muli dakilang El Shaddai, iparanas mo sa amin ang iyong pagmamahal sa ngalan ng Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon.
sa naririto sa tuwing San Lucas, Kabanata 8, simula mga talata 1 hanggang sa susunod ng mga talata. Hindi nalaunan, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya yung 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cosa, na katiwala ni Herodes, si Susana at maraming pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Papurihan natin ang ating patuloy sa buhay at pagkakamali ng Diyos sa kanyang lahat ng kapurihan, kalawalhatian na yun at ang pakailangan. Hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Amen. Sino handang makinig? Sige po, lahat ng handang makinig, pwede na po maupo. Muli isang mapagpalat, magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Easter po sa inyong lahat. At salamat sa ating Panginoon at muli na naman natin mapakinggan ang salita po ng Diyos. Amen? At din nasa Ebanghelyo, parang napakasarap ng gunitain na kung saan yung mga alagad ay naglalakad na kasama ang ating Panginoon. Amen? Bagamat hindi nila napansin, hindi nila nakilala, pero napakasarap na kung saan, alam mo habang naglalakad ka, andyan lang sa tabi mo si Lord. Amen? At higit sa lahat, nangungusap siya, nakapausap, at naririnig po natin siya. Amen? Dito sa Ebanghelyo po natin ngayon ay, dito po ay may mga babaeng naglingkod sa Panginoong Jesus. Mga babae nung panahon na yan na naglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Na nung panahon na yan, ang ating Panginoong Jesus ay nangangaral ng mabuting balita tungkol sa paghahari po ng Diyos at kasama ng Panginoong Jesus sa kanyang pangangaral ang kanyang mga alagad. Ito po yung mga alagad na tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang 12 alagad na mga pinili ng ating Panginoong Jesus, tinawag buhat sa iba't ibang kalalagayan. At maliban doon sa mga alagad na yon, ay may mga babae pang noong sandali na yan ay naglilingkod sa ating Panginoon. Ito po sila yung mga babae na
hindi naman tinawag. Pero ang sabi po dyan, sila po yung mga pinagaling sa karamdaman, pinalaya ng ating Panginoong Hesukristo, pinalaya ng Panginoong Hesus sa pagkaalipin ng masamang espiritu, at matapos po pagalingin at palayain doon sa mga gawa ng kasamaan, ang mga bahay po nito ay sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Itinalaga nila ang kanilang buhay para na kung saan ay paglingkuran ang ating Panginoong Hesus, na nawa sana marami pa ang magiging katulad nila. Amen? Katulad nilang makalaya sa pagkaalipin ng masamang espiritu, at katulad nila na kung saan italaga ang buhay para paglingkuran ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Paano nila pinaglingkuran ang ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi po dyan, pinaglingkuran nila ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan na kung saan ay tinustusan nila ang pangangailangan ng ating Panginoong Hesukristo. Tinustusan po nila sa pamamagitan ng ari-arian. Meron po sila yung ari-arian, kayamanan meron sila, ay ginamit nila para suportahan ang ating Panginoong Hesukristo. Dati yung kayamanan, meron sila kayamanan na ginagamit para doon sa kanilang karamdaman. Kayamanan na sila alipin pa ng masamang espiritu, ay kayamanan na nilulustay siguro sa kalayawan, sa maraming bisyo o sa maraming mga gawang makamundo. Na tila baga, mga kapatid, nung sila po'y katagpuin ng Panginoong Hesukristo, palayain doon sa karamdaman na kanila pong taglay, palayain doon sa mga gawa ng masamang espiritu na kung saan ay dati inaalipin po sila sa mga gawain hindi tama, hindi kalugod-lugod po sa Diyos. Alam naman po natin na kung saan ay minsan noon ang ating pong mga kayamanan ay nalulustay lang natin sa hindi wastong pamumuhay. Amen? Alipin ng maraming bisyo, paglalasing, pagsusugal. Amen? Sabi nila lahat na lang ng ero ando doon. Hindi po ba? At sa ating Hesukristo. Pero dumating po ang punto na sa lahat ng gawain iyon ay pinalaya sila ng ating Panginoong Hesukristo, na yung dating kayamanan nila nakalaan para po doon, mga kapatid, ay kayamanan na ngayon ay ginagamit na nila para tustusan ang ating Hesukristo o pangangailangan ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang patuloy na paggawa ng kabutihan o patuloy na maipangaral ang mabuting balita. Minsan marami po sa buhay po natin, sinasabi po natin na noong araw kapag tayo gumagastos, hindi naman na kawalan sa akin. Amen? Minsan matalo pa sa sugal, sasabihin, hindi naman kawalan yan sa akin, konting bagay lang iyan. Amen? Pero kapag minsan may lumapit sa tuhingi ng donisyon para sa Panginoon, para sa magawa ng Diyos, kawalan para sa iyo. Amen? Nagiging kawalan minsan iyan para po sa ating mga kapatid. Pero ang totoo lang, mga kapatid, yung talaga namang nilulustay natin noon sa mga walang kabuluhang gawain, yun ang tunay na kawalan sa buhay natin. Amen? Subalit yung anumang ginagawa natin at na kung saan para po sa kabutihan, lalo higit sa lahat, para po sa patuloy na pagsuporta sa plano ng Diyos, pangangaral ng mabuting balita, hindi naman talaga kawalan iyan. Dahil sa maraming kapamaraanan, ibinabalik sa atin ang Diyos ang pagpapalang iyan. Amen? Amen? Na minsan, mga kapatid, hindi man ibabalik sa iyo financially, tinutulong mo, hindi man financially binabalik po sa iyo. Pero yung araw-araw, bigyan ka ng Lord ng magandang kalusugan, mga mahal mo sa buhay, ay ingatan ng ating Panginoon. Na minsan hindi po natin iyaw na natatanaw, kundi ang ating natatanaw, kung tinutulong natin sa gawain ng Lord, minsan para bagay kawalan para sa atin. Amen? Subalit itong mga babae po na ito, nung sandali po na yan, nabuksan ang kanilang pananaw.
Nabuksan po ang kanilang kalooban kung saan yung dati nilang kayamanan na nilulustay na lang sa walang kabuluhang pamumuhay ay itinutulong nila sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Para suportahan yung mabuting ginagawa ng Panginoong Jesus at para may pagpatuloy ng Panginoong Jesucristo ang pangangaral ng mabuting balita. Kumbaga nung sandali na yan, yung mga tao na ito na pinagaling ng Panginoong Jesus at pinalaya ang mga babaeng ito ay nakiisa sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanilang pagsuporta sa ating Jesucristo po ay kanilang pakikipag-isa sa misyon po ng ating Panginoong Jesus. Na nawa marami pang mabuksan ang kalooban, amen? Sa panahon po nito na magtalaga po ng kanilang sarili, ng kanilang buhay sa ating Jesucristo para makaisa ng Panginoong Jesus upang ipagpatuloy ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata po ay siyang talatay 4, ang sabi ng Panginoong Jesus, dapat nating gawin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Amen? Pag sinabing dapat natin gawin, nais iparating sa atin ang Jesucristo na dapat tayo makiisa sa Kanya upang gawin ang ipinagagawa ng ating Diyos Amang nasa langit. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ganun po ang sandali na yan, nabuksan po ang kanilang kalooban para sa pamamagitan ng kung may anuman meron sila ay gamitin upang suportahan ang ating Jesucristo sa kanyang mga ginagawa sa pamitan ng kanyang mission po sa daigdig po nito. Pangalawang mga kapatid, sila po yung mga babae naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo na kung saan po ay laging sila ang naghahanda ng lahat ng pangangailangan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa binasa po natin, ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata po ay 14 at talata po ay 8, may sinasabi po rito na ipinapahayag po dito ng ating Panginoong Jesucristo ang ginagawa po noon ng mga alagad po dito o mga babae naglilingkod po sa Kanya. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 14 at talata 8, sinasabi po rito ang ganito, habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras na inyong ibigin, magagawa ninyo sila ng mabuti, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Dito po, yung isang lingkod po ng Diyos, yung isang babae po, ay isang araw, binuhusan niya ng pabango ang ating Panginoong Jesucristo. At yung pabango na yun, ang sabi ni Judas, dapat po ay ibinibenta na lang po yun dahil may ibibenta po yun sa halaga na kung saan ay 1 taong sweldo ng tao. Ordinaryong manggagawa, ang halaga po noon ay sa loob ng 1 taong sweldo ng ordinaryong manggagawa na kung saan kung hindi po yun inaksaya, hindi ibinuhos iyon, kung ibinenta po na yun at ang pinagbentahan ay pwede pang ipamigay sa mga dukha. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, hayaan niyo siya, ginawa niya na yung kanyang makakaya. Sabi niya, ang ginawa ng babae na to ay pinuhusan niya na ako ng pabango bilang paghahanda sa aking libing. Bakit nasabi niya yan bilang paghahanda sa kanyang libing? Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po'y namatay, mga kapatid sa Panginoong Jesus, yun po ay malapit na po yung oras na magsisimula yung araw ng pamamahinga, araw ng Paskwa. Kaya ang sabi po niya, nung ang Panginoong Jesus ay ipinaba po sa krus, hindi na po siya nalagyan ng kung ano pang dapat ilagay sa Kanya bilang paghahanda sa Kanyang paglibing, bagkus po ay binalot na lang siya agad ng kayong lino. Binalot na lang siya ng kayong lino.
na kung saan dapat lalagyan pa siya ng mga bagay na to, ang ibinuhos na yun ng babae kung iyon. Yan sabi ng Panginoong Jesucristo ay hindi pa man dumating yung kanyang pag-iibig. Amen. Binuhusan na siya ng pabango. Ano pong ibig ipakita po dito sa ating mga kapatid? Diyan po natin makikita na yung mga lingkod na to, yung mga babae na to na naglilingkod sa ating Jesucristo, sila yung nakakatanaw ng mga nararapat sa gawain ng Diyos. Sila ang nakakatanaw na kung ano yung mga dapat ihanda sa gawain ng Diyos para na kung saan ang lahat sa pag-atanto sa ministry ng Panginoong Jesus ay magkaroon ng kaayusan. Amen? Si Brother Kent, pag wala si Brother Kent, malaking bagay. Amen. Malaking kawalan si Brother Kent. Pero hindi natin may pagkaila, Brother Kent, na kapag wala naman itong mga to sa paligid natin, malaking kawalan talaga to. Di ko ba? Totoo po yan. Di ba? Kasi, diyan po natin matatanaw, yung kanilang paglilingkod, ito po yung mga tao na lahat po na, kung masasabi natin, kung may sinabi ang Panginoong Jesus, ang sabi po, binigyan niya si Adan ng angkop na makakasama. Amen? Yung mga babae na to na nagtalaga po ng kanilang buhay para maglingkod sa ating Jesucristo, sila yung mga angkop na kasama ng Panginoong Jesus para sa kanyang misyon. Amen? Mga babae yun. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas at papuri para sa ating Panginoong Jesus. Sila yung mga angkop na kasama po ng ating Panginoong Jesucristo. Sila yung naghahanda. Di ko ba, dito sa gawain po natin, sinong mga nakakatanaw kung ano ang kulang at dapat sa gawain na ito? Di ba kayong mga lingkod? Amen? Natatanaw nyo, kapag natapos ang gawain, kinakailangan may pagkain si Brother Jen. Naihahanda na. Amen? Kinakailangan bago magsimula ang gawain, ito yung mga preparasyon na dapat ihanda po natin. Nakaprepare na po lahat po yan. Amen? Yan ang yung ating gawain. Ito yung gawain ng mga babae nung sandali po na yan. Sila ang naghahanda ng mga pangangailangan ng ating Jesucristo para ng sandali na yan ay yung ministry ng ating Panginoong Jesus ay patuloy magkaroon ng kaayusan. Amen? Hindi magkulang, bagos mga kapatid, ang lahat ng pangangailangan ay maihanda na sa pamamagitan ng kanilang ginagawang paglilingkod. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon Kristo. Kaya, nawa, mga kapatid, yung mga kagaya nilang ito ay masundan pa sa panahon natin. Amen. Amen? Nawa maging kagaya po nila na kung saan ay handang ilaan ang kanilang buhay din para na kung saan po ay ang lahat ng pangangailangan para sa gawain ng Panginoon, para sa ministry niya po, ay patuloy po tayo magiging kaisa. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon Jesucristo. Nais ko pong ipakita po sa atin ngayon paano sila naglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Na yung paglilingkod po na ito, dapat po ay naipagpapatuloy sa pamamagitan ninyo. Amen? Diba? Huwag akong tingnan nyo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, Sister, dapat ipinagpapatuloy natin iyan. Dapat pinagpapatuloy natin iyan. O di ba walang turuan? Natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Pangatlo po, sila po yung mga naglingkod sa Panginoong Jesus na kailanman hindi nila iniwan ang Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi nila iniwan ang Panginoong Jesus. Ang sabi dito sa Ebanghelyo po, minsan, ang sabi po ni Pedro,
Ang sabi dito sa sulat sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata po ay 14, talata po ay 27. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat nasasaad sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Narinig niyo po sabi ni Pedro? Sabi ni Pedro sa Panginoon Jesus, kahit iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Ang sabi naman po ni Tomas, dito po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata po 11, at talata po ay 16. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesus. Ang sabi niya po ay ang ganito, si Tomas ay tinatawag na kambal, ay nagyaya sa kanyang mga kasama. Sasama tayo sa kanya kahit sa kamatayan. Narinig niyo po? Ang sabi ni Tomas, samahan natin si Jesus hanggang sa kamatayan. Yung dalawang magkapatid, si Juan at si Santiago, ang sabi nila, kapag kayo naghari na, gusto namin kami ang uupo, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Ang sabi ng Panginoon Kristo, mababatayin ba yung hirap na babatayin ko? Sabi nila, handa kami magtiis para sa iyo. Amen? Ito na ngayon, hinuli na si Jesus. Amen? Nung hulihin ng ating Panginoon Kristo, may naiwan ba sa kanila? Naiwan si Pedro, pero tinatwa naman. Amen? Parang iniwan niya na rin. Para nung sabi niya sa harap ng mga tao, hindi ko kilala yan. Di ba? Hindi ako kasama niyan. Lahat po ito, itong mga alagad na ito, nung oras na yan, nagsasabing hindi kita iiwan hanggang kamatayan, sasamahan kita, handa kami magtiis para sa iyo. Lahat yun nawala. Sinong naiwan? Sinong naiwan ng sandali na yan? Ang sabi po dito sa sulat ni San Marcos, Kabanata po ay 15, at talata po 38, papurihan natin ang Panginoon. So, biglang nawahak sa gitna ang taping ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Napatayo sa harapan ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Naroon din ang mga ilang babae na nakatanaw mula sa malayo, kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ina ni Santiago bata at Jose at si Salome. Mula pa sa Galilea nagsisunod na sila at naglingkod kay Jesus. Purihin po natin ang Panginoon Kristo. Mula pa sa Galilea, ang sabi po dyan, nagsisunod na sila sa Panginoong Kristo. Narinig niyo po? Mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem, hanggang sa kamatayan ng Panginoong Kristo, na doon sila. Hindi nila iniwan ang ating Panginoong Jesus. Amen? Yung mga alagad na saan? Nawala. Yung mga alagad ang unang tumakbo. Iniwan ang ating Panginoong Kristo. Ang tanging na nandudoon, karamay ng Panginoong Jesus, hanggang sa huli ng kanyang hininga, itong mga babaeng tapat na naglingkod sa ating Panginoong Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Hindi nila iniwan ang ating Panginoong Jesus.
At nais ng Panginoong Jesucristo magkaroon pa ng mga ganitong lingkod na tunay handang ilaan ang kanilang buhay para sa ating Panginoong Jesucristo. Tanungin mo yung katabi mo, sister. Iiwan mo rin ba si Jesus? Anong sagot niya? Oo naman, huwag kayong gumaya sa mga alagad. Gayahin mo na lang yung mga babaeng na yun na naglingkod sa Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesus. Glory to God. Maraming nangako sa mga alagad na maglilingkod, pero sandali na yan. Alam niyo, sarap ng buhay ng mga alagad eh. Yung kasama nilang Panginoong Jesus, wala silang gutom. Itong mga babae na doon, sangtubutustos ng kanilang pangangailangan. Amen? Pero nung panahon na iyan, nung pagdating ng kagipitan, silang nag-iwan sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kasama nilang Panginoong Jesus, sagana sila sa pagpapala. Amen? Yung mga taong to, yung kumain na 5,000, nung makatapos sila kumain, yung mga alagad, may tag-iisang kain pa sila. Amen? Para po sa kanila. Kita niyo po yung kasaganahan ng pagpapala ng sandali ko na yan, na kahit sa gitna ng mga panganib, hindi sila iniiwan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sa gitna ng unos, nandulo ng ating Panginoong Jesus, hindi sila pinababayaan, inililigtas sila ng Panginoong Jesucristo kahit sa panganib, pero ang Panginoon na sa kagipitan ng oras na yan, iniwan po nila. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sister, matapang ka ba? Ano sabi niya? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Kitang-kita dito na kung saan yung katapangan, sandali na yan, wala doon sa mga alagad. Ang tunay na katapangan sa paglilingkod, naroon sa mga babae na to na nagtalaga ng kanilang buhay sa Panginoong Jesus. Amen? Pati nung panahon na yan, itong mga tao na ito na tinawag ng Panginoong Kristo, tinawag sila ng ating Panginoong Kristo, pero itong mga babae na ito, bago sumunod sa ating Panginoong Kristo, meron silang karanasan sa ating Panginoong Kristo. May ginawa sa kanila ang ating Panginoong Kristo. Isang ginawa ng Panginoong Kristo na hindi nila kayang kalimutan sa buhay po nila. Isang ginawa ng Panginoong Kristo sa buhay nila na kung saan kinakailangan nilang suprian ng tapat na paglilingkod sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya hindi nila nagawang iwan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kanina may nakita kasi ako ng attender yun, parang Monday attender po yun eh. Kaya tinitingnan ko kung babalik. Kasi parang pumunta siya doon, baka ka ako mag-CCR lang. Bago lang yun, bagong akay taga-Cagayan de Oro yun eh. Bali, nung maakay dito sa gawain, mga ilang linggo pa lang siguro siya dito. Kasi habang tingnan ko, sabi ko, babalik kaya iyon. Kasi dahil Lunes, baka hindi niya alam dito ang gawain. Baka umakit sa taas na wala namang gawain doon. Hindi ko ba? Ayan. Palapakan ko natin muli ang ating Panginoon sa Kristo. Paglilingkod ng mga babaeng ito. Nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, kitang-kita nila, ano doon sila, namatay ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi dito sa sulat ni San Marcos, Kabanata 16, at talata 1. Pagkataan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena at Mariang ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. At naglinggo ng umaga, pagsikat ng araw, sila'y pumunta sa libingan. Nag-uusap sila habang daan. Sino kaya ang ating mapakikiusapang magpagulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Napakalaki ng batong iyon, kaya ganon ang sabi nila.
Jesus. Amen? Patay na yung ating Panginoong Kristo. Kitang-kita nila patay na yung ating Panginoong Jesus. Pero kahit patay na ang Panginoong Kristo, pero yung paglilingkod sa puso nila, buhay pa rin. Amen? Yung paglilingkod na gusto nilang gawin sa ating Panginoong Kristo, nananatili sa puso po nila, hindi namamatay. Kaya kahit patay na ang Panginoong Kristo, andoon pa rin ang hangarin nilang mapaglingkuran ang ating Panginoong Jesus. Bumili sila ng pabango nung sandali ko na yan, para na kung saan ay tawag ko nito, para na kung sandali na yan ay dalawin yung puntod ng Panginoong Kristo, pinaglibingan, punasan ng pabango po na yun, mga kapatid sa Panginoong Jesus. Pero dyan po natin makikita na kahit patay ng ating Panginoong Kristo, buhay pa rin sa puso po nila ang paglilingkod para sa ating Panginoong Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Yung gagawin nilang paglilingkod sa ating Panginoon, nung sandali po na yan, hindi po ito madali. Hindi po ito madali. Unang-una po, sa libingan ng Panginoong Jesus, may bantay. Amen. May bantay na kung saan hindi sila pwedeng lumapit doon. Kaya nga pinabantayan po yun para walang mga alagad na makapunta po roon. Amen? Dahil natatakot sila baka nakawin yung bangkay ng ating Panginoong Kristo. Unang-una, may bantay doon. Pangalawa, mga kapatid, may batong nakaharang na napakalaki. Ang sabi na, sinong pakiusapan po natin? Pero dahil may hangarin sila na kung saan mapaglingkuran ng ating Panginoong Kristo, kahit nasa ganun ang kalalagayan ng ating Panginoong Jesus, ando doon, pwede nilang sabihin, wala naman tayong magagawa na eh. Ang laki-laki ng bato nakaharang doon, ano magagawa natin doon? Amen? Pero alam niyo po, hindi naman nila tinignan eh kung may harang eh. Hindi nila tinignan kung gaano kabigat yung bato na yun eh. At para sabihin, huwag na lang tayo tumuloy. Wala naman tayong magagawa eh. Pero hindi nila tingnan kung anong laki ng bato meron doon. Nagpatuloy pa rin sila. Amen? Pumunta pa rin sila sa libingan nung sandali pong iyon para na kung saan mga kapatid ay magawa nila yung nais nilang paglilingkod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Naisip nila po yun. Pero ang tanong, may alagad ba na nakaisip noon? Naisip ba ng mga alagad iyon? Yung naisip ng mga babaeng iyon na nung sandali na yan, ay nung sa araw na yan, ay ang ating Panginoong Kristo'y dalawin doon sa puntod niya. Walang mga alagad na nakaisip noon. Amen? Mga babae lang nakaisip po noon. Ay, kita niyo kung gaano kabukas ang puso ng mga babae kapag naglilingkod kay Lord. Kung paano tinatanaw yung isang paglilingkod na kung saan mga kapatid ay kahit patay na si Lord, maglilingkod pa rin. Ibibigay pa rin yung paglilingkod na yun. Kahit may harang, alam nila mahirap pumasok doon. Pero hindi nila tinitingnan ang harang. Amen? Isa lang kanilang tinitingnan. Magpapatuloy kami para magawa namin ang nararapat at nais namin gawin para kay Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang lakas, patuloy para sa ating Hesus Kristo. Kahit bakit walang mga alagad nung sandali na yan, na sumama man lang sa kanila para dalawin, tulungan sila sa kanilang gagawin paglilingkod sa Panginoon Hesus. Kasi yung mga alagad nung sandali na yan, mga takot. Kapag ang tao takot, kaya ang tao natatakot kasi ang tinitingnan niya yung kanyang sarili. Ang pinahahalagahan niya ang kanyang sarili. Amen? Baka sabihin mo, alagad, pupunta kami doon, may mga sundalo doon. Amen? Baka pati kami patayin tulad ng ginawa nila kay Jesus. Amen? Pero yung mga babae, wala silang pagkala.
Wala silang pakialam, wala silang takot. Amen? Hindi sila natatakot kung anong gagawin sa kanila ng mga bantay doon sa libingan ng sandali na yon. Hindi sila natatakot kasi hindi nila tinitingnan kung ano yung para sa kanilang sarili, kundi ang kanilang tinitingnan ng oras na yan kung paano nila itatalaga ang kanilang sarili para mapaglingkuran ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na pagpapuri para sa ating Panginoon Jesucristo. Tayo mga alagad sa dali na yan, wala kang makita. Amen? Nakatago po sila. Noong oras na yan, kita niya po, alam nila may harang. Ang sabi po, mapalad ang taong nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang minimiti. Amen? Mithiin nila nung sandali na yan, makalapit sa Panginoong Jesus. At ang problema, may batong nakaharang. Pero bago sila dumating doon, inalis na ni Lord ang harang. Amen? May harang. Pero sa taong handang magpatuloy na gawin ang kalooban ng Diyos, ang Diyos mismo ang aalis ng harang para magawa mo yung paglilingkod na gusto mong gawin para sa ating Panginoon. Basta ipagpatuloy mo lang. Amen? Ipagpatuloy mo lang yung mithiin mo iyan na paglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Nung muling nabuhay ang Panginoong Jesus, sino yung unang alagad ni Jesus nung siya'y muling nabuhay? Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. Kanino siya nagpakita? Alam naman, papakita siya sa mga alagad na nagtatago. Amen? Doon siya nagpakita sa isang alagad, sa isang babaeng alagad na kung saan uhaw siyang makita. Amen? Sabik na makita ang ating Panginoong Jesucristo. Doon ang Panginoong Jesus nagpakita. Hindi siya nagpakita sa mga alagad na nagtatago. Amen? Gusto mo makita si Jesus sa buhay mo? Amen. Huwag mo siyang pagtaguan. Amen. Kasi sabi nga, kapag hinanap mo, masusumpungan mo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon Jesucristo. Doon siya unang nagpakita, ang unang alagad sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus na inutusan ng Panginoong Jesucristo, ibalita mo ang mabuting balitang ito. Amen? Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, sinong una nagbalita niyan? Si Maria Magdalena. Doon unang nagpakita ang Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi siya ang una nung sandali na yan na alagad na nais makita ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, bumalik ka, sabihin mo sa aking mga alagad na ako'y muling nabuhay. Yung ipinag-uutos ng Panginoong Jesus kay Maria Magdalena, na ang sabi po, ibalita mo sa aking mga kapatid, sa aking mga alagad, na ako'y muling nabuhay. May buhay ba ba? Nabuhay ulit. Palapakan po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Nasabi na ba sa iyo ng Panginoong Jesus yung sinabi niya kay Maria Magdalena? Sabihin mo sa anak mo na gusto kong tumuloy sa puso niya. Sabihin mo sa anak mo, tanggapin niya ako bilang Panginoon tagapagligtas niya. Sabihin mo sa asawa mo, tanggapin niya ako bilang Panginoon tagapagligtas niya. Umuwi ka, sabihin mo sa kamag-anak mo, natanggapin ako, pabuksan ako ng pintuan ng puso niya, at tanggapin ako bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay.
Narinig mo ba na ipinag-uutos sa iyo yan ng ating Panginoon Jesus tulad ng pag-utos niya kay Maria Magdalena? Kung hindi mo pa narinig yan, hindi po nakatagpo ang Panginoon Jesus. Amen? Pero kapag nakatagpo na ang Panginoon Jesucristo, maririnig mo yan sa Kanya. Maririnig mo yung atas na yan buhat sa ating Panginoong Jesucristo, na dalhin mo siya sa puso ng ating mga mahal sa buhay. Purihin po natin ang ating Panginoon na ang tulong kailangan ng sandali na yan. Walang ibang mapag-atasan ng Panginoong Jesucristo sa gawain kung ito maliban kay Maria Magdalena, sapagkat siya lang oras na yan may tapang. Amen. May tapang na kung saan hanapin o puntahan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Minsan, marami sa ating mga mahal sa buhay walang tapang lumapit kay Lord. Amen. Sino yung nakakasumpong sa Panginoong Jesus? Yung may tapang hanapin siya. Amen? Yung may tapang na tuwing araw ng Miyerkules. Amen? Pumunta dito sa St. Joseph. Yun ang nakakatagpo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ko kanina, pagtapos ng misa, sabi ko parang ang sarap naman na pag lumalabas pa ng simbahan, damang-dama mo na si Kristo at dyan sa tabi mo naglalakad na kasama. Amen. Amen? Na minsan, masasabi po natin, mapapalingon ka, ay, ikaw pala yan, Lord. Amen. Amen? Na dyan na sa tabi mo, nangungusap ko sa iyo. Amen? Na yung Jesus na yan, nakasabay ng dalawang alagad, papunta sa Imaos. Siya po yung Jesus na kung saan, nais po ng ating Peso Kristo, dalhin natin sa puso ng bawat tao. Amen? Ipakilala po natin siya nang sa ganon makasama nila ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang paglalakbay araw-araw. Araw-araw ng paglalakbay. Itong nais ng Panginoong Jesus. Yan ang mission po natin ngayon. Amen? Gusto mo bang ipagpatuloy ang mission ni Maria Magdalena? Sino gusto mong ipagpatuloy ang taas ng kamay? Amen. Lahat ng gusto mong ipagpatuloy yan, tumulong po tayo. Ang sarap lang pakinggan ng mga patutuo ng ating mga kapatid. Kanina, isang patutuo ng isang ina. Kung saan ay yung kanyang anak hindi pinabayaan ng Panginoon Jesus. Malamang habang ang kanyang anak siguro nasa pinagamot, malamang sa tuwing siguro na doon siya sa tabi ng anak niya, ando doon yung panalangin. Nasa ngimita ng panalangin iyon, ang Panginoong Jesus ay nailalapit sa puso ng isang anak. Sa bahay sa amin, kahit malalaki na yung mga anak ko, hindi ako umaalis ng bahay na pag andyan sila, hindi ko mapatungan ng kamay. Buwan pa yan, maliliit sila. Natutulog pa yan, umalis ako. Hindi ako umaalis na hindi ko napapatungan ng kamay. Dahil doon ang aking panalangin. Ang kamay ng Diyos ang siyang manatiling may hawak ng kanilang buhay. Ang pagsasama ng Diyos ay maranasan nila sa kanilang buhay. Nanawa ang Kristo muling na buhay na ipinamagitan ni Maria Magdalena sa kanyang mga alagad ay Kristo patuloy natin dalhin sa puso ng ating mga mahal sa buhay at sa mga taong makakasalamuhan natin araw-araw.
Yuko po natin ang ating ulo, pigit natin ang ating mga mata. Mahalin mo ang ating Panginoong Jesus. Ibigin mo ang ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Kundi ang
Panginoong Jesus. Ang mighi ng kanyang puso, sandali po na yan, ipinapahayag niya, sulitan na. Patuloy mapaglingkuran ang ating Panginoong Jesus. Mighiing mapaglingkuran ang ating Panginoong Jesus. Pinapakita niya sa kita ng kawalang takot na gawin ang lahat na ito para sa ating Perso Kristo. Ipinapakita niya at pinapahayag na wala ng ibang mas mahalaga para sa Kanya kundi ang ating Panginoong Kristo. Panginoong Jesus, dalangin po namin. Patuloy mo kaming bigyan ng lakas ng loob, tapang, upang patuloy, Panginoong Jesus, na magawa po namin ng isang nararapat na paglilingkod na magiging kalugod-lugod po sa iyo. Paglilingkod, Panginoong Kristo, na patuloy dakilang Diyos, ikalulugod mo, katutuwa ng puso mo, Panginoong Kristo. Isang paglilingkod, Panginoong Jesus, sa patuloy madakila at maluwalhati ang iyong banal at dakilang pangalan. Paglilingkod na naghahayag na walang ibang mahalaga para sa amin, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Kristo. Maraming salamat. Hinihiling namin, Panginoong Jesus, kung paano mo sinamahan ang dalawang alagad sa kanilang paglalakbay. Samahan mo kami araw-araw. Kung paano mo sila pinausap, Panginoong Jesus, para ng sandali na yan, patuloy sila bigyan ng lakas ng loob sa gitna ng kanilang mga nararanasan, dakilang Diyos na kabiguan. Patuloy mo kaming kausapin, Panginoong Kristo. Patuloy mo iparinig sa amin ang tinig mo, Diyos, at ang mga salita mo magpapatatag ng aming pananampalataya at patuloy magpapaalam ng aming pagmamahal at hangarin na ikaw ay mapaglingkuran. Salamat, dakilang Diyos. Pagpalain mong kamay ng aming mga kapatid. Sa mga kamay na yan, patuloy mong ipagkaloob ang mga biyaya na kanilang kailangan upang itaguyon, Panginoong Kristo, ang misyon mo sa daigdig po na ito. Patuloy na ipangaral ang iyong mabuting balita. Patuloy ka namin magdala, O Diyos, sa puso ng maraming tao upang kilanin, Panginoon, tagapagligtas ng lahat, dakilang El Shaddai. Salamat, dakilang Diyos. Patuloy mo pagpalain ang kanilang buhay habang naririto sa lugar ng Hong Kong, dakilang Diyos. Ang patuloy ang pag-iingat mong pagsasama sa po namin dalangin, dakilang El Shaddai. Balutin mo kami, Panginoon, ng banal mong tugong. At inihiling namin, dakilang Ama, ang kamay mo siyang mamalangin, may hawak ng aming buhay. Salamat, dakilang Diyos namin na sa langit, sa iyong lahat ng kapurihan, sa mga kabutihan walang sawa mong ginagawa sa buhay namin, at patuloy pagkagawin. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Taas po natin ang ating mga prayer request. Ama namin na sa langit, na ito kahilingan ng bawat isa. Patuloy mo, Ama, na ipagkaloob ang lahat po ito. Ikaw lamang ang Diyos na kung saan nilalapitan namin at buong puso ng Ama na pinanaligyan po namin, pinanampalatayanan ng aming inilalapit po sa iyo ay kayang ibigay po sa amin. Damang lahat ng mabuting bagay na kailangan nila ng kanilang mga mahal sa buhay, ipagkaloob mo sa kanila, Ama, araw-araw, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Pagpurihan natin, pasalamatan ng ating Perso Kristo at patuloy kayong samahan ng ating buhay at makapangyarihan Diyos. Amen. Stop.
pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Siya nalangat ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingayong makapangyarihan. Mapagsasabi sa kanyang katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na namin kong pinagtiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib sa umang dakitan. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukutan niya sa lilim ng kanyang malakay na makpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Higit sa gagawin bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Hindi sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Hindi ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na magbuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Hindi ka matatakot at nagtitiyak mo, hindi ka maaano. Ika'y mamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yahong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo maaabutin na kay mahamak at walang daratan. Kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan, susubuin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa dako ika'y makaroon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, na hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit nagtapakan mo ay mga leyon, ang angas ng mga bisig. Di ka maano sa mga serpente at leyong mababagis. Ang sabi ng Diyos, aking nililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mga taong ako'y iilagin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil sasakuluhan. Aking niligtas ang bawat isa ay mararamalan. Sila'y bibigyan ko't kagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamoy nila'y kaligtasan. Maaaring hindi ko ang langit at hindi tumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga bala upang salantain ang lupain ito. Maaaring palalanamin ko sa aking bayan ng salo. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talandan ang kanilang kasamaan. Hiringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.